mga kabombo at mga ka-startation, bago ho tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong tanghaling ito, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga opisyal ng Securities and Exchange Commission, si Commissioner Rogelio Quevedo ng Securities and Exchange Commission. Magandang araw po, ang aming pagbati mula sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Hamito po ito, and together with me si Bombo Jaira Hangayo. Nais po naming makumusta lamang kayo dyan sa tanggapan ng Securities and Exchange Commission, lalo't ngayon ay marami ang mga nagsulputang issue, mga kumpanya na pinatitignan at pina-verify ang kalagayan ho ng mga ito. Unang-una, pagbati muna, Commissioner, welcome to the program. Salamat sa pagkakataong ito na makapanayam kayo ukol sa Securities and Exchange Commission. Sabi ko nga, ito ang wonders of technology. Pwede na ang remote interview kahit sa saang parte ng mundo. Yan din ho ang sinasabi ko nga na ginagawa ng Securities and Exchange Commission. We have been trying to be fully digitized. I see. Okay. Ano po ang focus ngayon ng Securities and Exchange Commission? Meron ba kayong mga namomonitor na naman na mga scammer na atin hong ina-actionan, Commissioner? Ang Securities and Exchange Commission ay hindi lamang registrar ng mga korporasyon. Alam mo, pagka ikaw ay magre-register ng iyong business na korporasyon ang pinakamagandang medium dahil dito sa tinatawag nating limited liability. Ang SEC ay meron ding enforcement ng mga laws natin on securities fraud. At ako nga ang commissioner in charge. Meron kaming enforcement arm at meron din kaming financial lending department. Unfortunately, nitong mga nakaraang mga taon, lalo na nitong mga nakaraang buwan, dumarami ang mga investment scams. Binanggit ko kagad kanina sa iyo yung technology. Alam mo, dahil sa technology na ito, mas lalong napakarami ng investment scams. Kasi nga, there are more than 100 million Filipinos. Magugulat ka, 117 million ang Pilipino. Pero ang registered cellphone users ay mahigit 100 milyon. At yung cellphone na ito, dahil sa dati or akala mo, tune lang sa mga laptop, katulad ang ginagamit ngayon. Dahil sa cellphone, kahit nasaan parte ka ng mundo, bit-bit mo lang ay isang maliit na cellphone, pwede ka nang makipag-communicate kahit kanino at makakatanggap ka ng kahit na anong mensahe mula kanino. At yan ang ginagamit ngayon ng mga investment scammer. Alam mo, itong tinatawag nating investment scams na to, grabe ang nagiging pinsala sa ating bansa. Ayun, maliban ho sa iba pang mga usapin, ito muna si Bombo Jaira Hangayo, ang akin hong katandem ngayon, ay may ilang katanungan din po para po sa inyo. Commissioner, sa lawak po ng enforcement ninyo at paghahabol ng mga scammer, mayroon po ba kayong nagagamit na Intel Fund? Nitong mga nakaraang panahon, maraming allergic diyan sa intelligence fund. Kaya hindi nagagamit ng Securities and Exchange Commission ang intelligence fund. Yan ang aming limitasyon kasi na-approve yata last year 1 million pesos para sa Securities and Exchange Commission para sa enforcement. Ang na-release lang sa amin mga 450,000 for 1 year. At yung pondo namin for this year na 1.8 million funds na na-appropriate pero wala pa ring nare-release sa Securities and Exchange Commission. So we are using actually our resources on artificial intelligence para makapag-monitor kami, pero syempre wala kaming mga pambayad ng assets, wala kaming yung mga usual expense. Kaya sasabihin ko sa iyo, ang intelligence fund ay hindi nagagamit ng Securities and Exchange Commission para sa enforcement. So may mga hinahabulin po ba kayo? Nais namin malaman kung may nakasuhan na po ba kayo?
Alam mo, yung mga investment scams, sa ngayon, merong 250 kaso all over the Philippines na na-file ang Securities and Exchange Commission sa Department of Justice. At mahigit kalahati rito ay naisampa na ng Department of Justice. At ang pinaka-prominent na babanggitin ko sa iyo dito ay yung kay MFT Group of Companies, kay Mika Tan. Bagamat masasabi natin na si Mika Tan ay nandoon na sa Amerika raw, at pero we have also filed criminal charges doon sa kanilang mga auditors, yung external auditors. So hindi lang sa mga board of directors nung MFT. At ang halata mo yan, yung pangalan ng company, MFT Group of Companies, kay Mika Tan yun. Si Mika Tan mismo, nasa Amerika na, pero yung mga director ng MFT Group of Companies at lalong-lalo na yung mga independent directors ay kinasuhan namin, at pati yung external auditors. Yung external auditors, yan ang dapat inaasahan natin na nagbibigay ng audit at naniniwala ang publiko na ito ay dumaan sa scrutiny sa pag-iimbestiga ng mga auditors, ng mga certified public accountants, na totoo ang mga statements, financial statements. Nakita namin na yung external auditor ni MFT ay naging pabaya sa kanyang tungkulin, kaya finailan din namin ng criminal charges pati ang mga partners nung external auditor. Nakalulungkot na yung external auditor na ito ay kasama pa naman sa Big Four top accounting companies in the world. Ay sigo. Sige, at siguro sa susunod na mga pagkakataon, magkaroon ho tayo ng part 2 para naman humahimay pa, lalo na't yung iba pang mga usapin na nais din po namin ipurso, itong mga modus operandi nais ho nating halongkatin, ano, para maiwasan ng ating mga kababayan kung sila man ay makakakita ng mga ganitong modus operandi.